Hi class and welcome back to our classroom. Ako po ulit si Madam Salinal at isa po akong teacher na nakabase dito sa Philippines. To continue our lesson about built-in data types, pag-uusapan naman natin ngayon yung last two sa listahan natin, which is set and dictionary. So, napag-usapan natin yung list and tuple last meeting. At this time, define naman natin yung set at dictionary. So, kung na-miss ninyo yung lesson natin sa list and tuple, meron tayong video na ilalagay na lang natin sa description para mabalikan ninyo yung video na yon. So, for set is also a collection type which is unordered naman siya, unchangeable, and unindexed. Meaning, hindi niya susundin kung paano niya sinulat yung items niya sa variables. And it cannot be duplicated as well. So, may example tayo na gagamitin. Fruits, and then yung variable natin, or yung variable name natin ay fruits, at yung item natin are apple, banana, and cherry. So, take note kung paano siya sinulat. So, kung isipin niyo they are arranged alphabetically. Let's see kung paano siya i-display sa Visual Studio Code. Now, take note as well, dito, yung bracket na ginamit natin ay hindi square bracket tulad ng list at hindi rin siya parenthesis katulad ng tuple. Sa set, gumamit tayo ng curly bracket. So, check natin ngayon sa Visual Studio Code. So, siguro gawa na lang tayo ng bagong file. And so, try natin dito ngayon sa ating Visual Studio Code yung ating example. So, small letter, type natin yung variable name natin, equal sign, curly bracket, open and close quotation for our first item, followed by comma, and then below, let's type the print function, and then we have to save it first. Now, save muna natin. Kasi pag natin sinasave, usually hindi lumalabas yung run button natin dito. So, dahil na-save na natin siya, run. And then, take a look at how it is displayed here. Dito sa lower part ng ating studio code sa terminal. Apple, cherry, banana. Pero yung pagkakatype natin ay apple, banana, cherry. If we are going to run this again, makikita natin iba na naman yung order niya. Cherry, banana, apple. And if we're going to play it again, apple, banana, cherry. And if we keep on doing this, makikita natin na iba-iba yung kanyang order na nakalagay. So, again, hindi nyo susundan yung kung paano nyo isinulat doon sa inyong item. Okay? And so, yan yung set. So, sample na tayo ng unordered. So, tingnan natin yung next slide natin for this. Unordered siya. Set of list is unordered. So, ginawa natin yung example kanina sa ating Visual Studio Code. So, randomly lumalabas yung order ng ating items. It cannot be duplicated. So, kapag nag-try tayo mag-duplicate ng pangalan sa ating items, hindi siya uulit. So, tingnan natin ngayon sa ating Visual Studio Code. So, dito sa example natin, makikita natin or i-type natin ito ulit. Dito na lang, dugtong natin. Halimbawa, ulitin natin yung banana. Okay. Okay. And then, print fruit tayo. So, print natin ito. So, we can expect na uulit yung word na banana. Ayan, we have two bananas here, but dito sa ating display, wala naman. Hindi siya umulit. Okay? So, halimbawa, palitan natin yung apple. So, pag ganun pa rin. Okay? Random lang talaga yung appearance ng ating item dito. Unchangeable. Once a set is created, you cannot change its items, but you can remove items and add new items. So, hindi natin siya pwedeng mabago, hindi natin pwedeng palitan, pero pwede natin siyang dagdagan or alisan. Okay? So, paano ba natin siya gagawin, no?
i-example natin yan. Pero bago yan, tanda natin, ang set ay unindex katulad ng list and tuple na pwede natin gamitan ng index number, sa set, hindi. Okay? So, paano natin ma-access kung hindi natin may magagamitan ng index or walang index yung content ng set? So, ang ginagawa natin, gumagamit tayo ng keyword na for and in. You can loop through the set items using a for loop or ask if a specified value is present in a set by using the in keyword. So, gagamitin natin yung for at in. So, ganito yung pagkakasulat niyan. So, ang gagamitin natin ng loop ng for. So, fruits, yung ating variable dito. For x in fruits. So, i-access natin ng kahit ano dito sa ating item and then print fruit. So, let's try this doon sa ating Visual Studio Code. So, ginamit po natin yung example natin. Fruits, 4x in fruits, then print fruits. There you go. Lalabas po yung ating content. And to use the in keyword, ganito natin siya ilalagay. So, again, we have our variables on top and then print banana in fruit. So, ang ilalabas lang niya ay yung fruit or yung item na dineclare natin dito. So, check natin ang Visual Studio Code. So, siguro ulitin natin to para hindi na tayo mag-type ulit. And then, print. Let's see now. And then, dito naman sa ating in keyword, so, boolean result yung lalabas, true. Ibig sabihin, yung hinahanap nating word or banana ay nasa items natin. If maglagay tayo dito ng wala doon sa given item, ito na yung lalabas. So, yung false naman. So, ganyan yung paggamit ng set. So, meron siyang curly bracket, unordered, unchangeable, and unindex, and cannot be duplicated. And then, still for the set data type, we have to know how to add items dun sa set natin. Halimbawa, gusto natin dagdagan or bawasan yung content ng item natin. So, ilalagay lang natin yung before yung print function is fruits.add and then kung ano yung gusto natin ilagay. Or kung gusto naman natin alisin, fruits.remove naman yung ilalagay natin doon sa ating item. So, try natin. So, for example, let's type this again. Maybe this first one. Copy and paste natin. Tanggalin natin yung duplicate. Ayan. And then, magdadagdag tayo ng item dot add. And then, ano yung gusto natin ilagay? Halimbawa, ilagay natin mango. Then, let's see. So, makikita natin, ito na siya. Ito yung bagong entry natin. Cherry, mango, apple, banana. Now, if we are going to remove another item here naman, dito natin siya lagay. Gawin natin remove. Lagay natin. Or ang alisin natin ay ang cherry. And then, play natin. There you go. So, kung kanina dinagdag natin yung mango, dun sa pangalawa naman, inalis natin yung cherry. Kaya ang natira na lang ay apple and banana. Now, let's move to our last data types dito sa topic natin ngayon, which is the dictionary. The dictionary is a collection which is ordered and changeable. So, in sequence siya, and para naman siyang mabago, no? But it cannot be duplicated. So, mamaya makikita natin paano nangyari na hindi siya na-duplicate. So, ito yung
ating tamang paglalagay ng ating code sa dictionary. So, the same as the set, gumagamit siya ng curly bracket, pero notice kung paano siya sinusulat. So, may curly bracket dito. Nasa loob nito yung item or another line, yung item na nilalagay natin sa inside the variable. And then, we have the curly bracket on the bottom of those items. And then, gumamit tayo ng print function. So, try natin siyang gawin ngayon sa Visual Studio Code. So, sa Visual Studio Code, isulat natin yung example natin kanina. Car equals sign. And then, we have the open curly bracket. And then, type natin, open and close quotation, brand. And then, kung nakasanayan natin gumamit ng equal sign, this time sa dictionary, gumagamit tayo ng colon. And then, ilalagay natin yung brand natin. And then, kapag naglagay tayo dito ng second item, huwag natin kakalimutan yung comma. And then, halimbawa, lagay naman natin ng model. Again, meron tayong colon. Comma. We have the year. Colon again. And then 1964, I believe. At kung wala na tayong ilalagay or idadagdag, ilalagay natin yung curly bracket. And then, let's print. So, ayan yung kanyang print function. So, kailangan nakasave siya para lumabas yung ating run icon dito. Then, let's see. So, meron tayong brand, Ford, model, Mustang, year. So, yan yung lalabas sa ating dictionary code. Dictionaries are used to store data values in keys. So, meron, mapapansin natin doon sa lumabas na terminal at yung nilagay natin mismo sa kanilang variables, value pair siya and can be referred to by using the key name. So, ito yung example natin. Halimbawa, ang kailangan lang natin ay brand. We just type the brand doon as part ng print function. So halimbawa, dito sa ating example, ang gusto lang natin palabasin ay ang brand. Play natin. May error tayo. Check natin yung error. Ayan, nakalimutan natin yung quotation. There you go. Ang lumabas lang ay kung ano yung equivalent value ng ating brand, which is Ford. So, take note, katulad ng error ko kanina, make sure na lahat ng punctuations na kailangan sa Visual Studio Code ay nailalagay natin, yung required, kasi mag-error siya. Okay? So, kung ayaw naman natin sa brand, halimbawa, gusto natin gamitin ng model, serves the same, model naman ang lalabas. Ngayon, sabi natin kanina, it cannot be duplicated. Katulad ng example natin dito, maglalagay tayo ng dalawang year. So, halimbawa, ito, maglagay tayo ng year. Halimbawa, lagay natin itong year na to. And then, i-play natin. Ayan, nakalimutan natin yung comma. Lagyan natin dito. Ayan. And then, lagyan natin dito year. Mapapansin natin yung 1964 hindi na lumabas. 2024 na. Kung ito ay wala, yung unang or yung dinagdag natin, ayan, lalabas yung 1964. Okay? Pero pag nilagay natin yung bagong year, huwag
nakakalimutan ng punctuation, hindi siya sinusunod ng Visual Studio Code. Ayan, lalabas na ngayon yung 2024. So, bakit ba nangyayari to? Kasi itong latest na nilagay natin, na overwrites na yung mga previous na content na may parehong value. So, ganun din ang gagawin natin dito sa model. Diba, model na ilalagay natin dito. Not really good with cars, but halimbawa, ilalagay natin ABC. And then, ang hanapin natin dito ay brand, or model rather. Ayan. So, lumabas na yung ABC. Ganun din, kapag nilagay natin dito sa brand, gawa 1, 2, 3, comma, and we look for the brand. So, meron tayong mali. Ano ang mali natin? Ang dalawa yung double quotation. There you go. So, ayan na. Lumabas na siya. Okay? So, yan po yung ating last data type collection na pag-uusapan. Meron tayong set and meron tayong dictionary. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, pakiclick na lang ang like button at i-share na rin para marami pang maabot ang ating klase. I-click nyo na din ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating klase. Thank you very much and always remember to be kind to one another. God bless. I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love.